Pilipinas, ang oras ng 13 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Bayan. Damdaming Bayan. Ayan, ulit isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Ngayon po ay June 2, 2025, araw ng Lunes, unang Lunes sa buwan ng Hunyo. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Minus lang kay Mayor Deo Macalma, kami po ang inyong makakasama. Of course, ito po si Sister L Elaine Apit. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Good morning. Good morning, Lakay Romel at si Lakay Raymond na ating nakakasama man itong mga nakaraan. Mayroon po kasing ganap. Lakay Romel, mayroon ngayong hearing, mayroong hearing ba? Diyan sa Senado. Oo. At mukhang mamaya antabayan natin ang mga ganap diyan sa Senado. Pero sa ngayon po ay may nakikita po kayo sa mga nanonood sa mga television, sa mga social media accounts. Lakay Romel, ongoing itong turnover ceremony ng PNP chief. Ayan. At walang ibang panauhing pandangal kundi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po ay sinasagawa sa PNP Multi-Purpose Gym diyan po sa Campo Crame sa Quezon City. At ang incoming, paalala uli natin. Oo, Incoming PNP Chief, Major General Torre. Ayun. Si Major General Nicolas Torre, siya po ay of course from CIDG Lakay Romel. Siya na ngayon ang mamumuno sa pambansang pulisya at kapalit ng ni outgoing PNP Chief General Francisco, tama ba ako? Francisco ba yung pangalan? Romel sorry. Nakahalo-halo na. Romel Marbil. Ayan. Katukayo mo pala to no? Lakay Romel. Marami pa rin ang nagtatanong, Sister El, kung bakit si General Torre ang inappoint bilang susunod na PNP Chief samantalang siya ay 2-star general lamang. Oo nga, marami ang tsaka siya Lakay Romel ang kauna-unahang PNP chief na nanggaling sa PNP Academy. Yan, class 93. Oo. Bali ang nilagpasan niya yung PNP number 2 at PNP number 3 man. Deputy Director for Operations at Deputy Director for Administration. Ayan. Wala tayong magagawa. Yan ang prerogative ng Presidente. Pangulo. Kung sa tingin po ng Pangulo ay mas ikakaganda ng pambansang pulisya itong pagtatalaga kay incoming PNP Chief sa turnover. Kasi turnover na po ngayong araw. So siya na po ang magiging bagong PNP Chief natin. At kaugnay nga niya na Lakay Romel, puntahan na muna natin ang ating reporter na nandun po mismo sa turnover ceremony ng bagong head ng PNP. Nandiyan po ang ating reporter na si RH 52, Edniel Parosa. Edniel, magandang umaga. Magandang umaga, Romel at Sister L. Opisyal nang hinirang bilang ika-31 hepe ng Philippine National Police, itong si Police Major General Nicolas Torre III ngayong umaga. Ginawa ito sa nagpapatuloy ngayong change of command ceremony na pinangungunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Camp Crame sa Quezon City. Maaga pa sa alas 8 itong pagdating ni PBBM dito sa PNP headquarters kung saan sinalubong siya ang outgoing at ang 30th chief ng PNP, si Police General Romel Francisco Marbil para sa paggawad ng arrival honors sa mainit na umaga ngayong Lunes. Pagtapos ito,
Pinagpatuloy itong seremonya sa loob ng Multipurpose Center ng Camp Crame. Kasama na rin ang pagdawat ng parangal sa papaalis na 30th Chief ng PNP. Sa ngayon ay ongoing itong valedictory speech ni General Marbil na sinimulan na kanyang talumpati sa iconic na mensahe ni PBBM nung siya ay nahalal bilang presidente. And I quote, "Ang pangarap niyo ay pangarap ko." At ang sinasabi ni General Marbil ay kanyang natupad itong pangarap na ito ng presidente. Pakinggan natin, Romel at Sister L, itong bahagi na nagpapatuloy ngayon na speech ni General Marbil. You have bestowed upon me to lead the 231,000 strong men and women of the Philippine National Police. Serving the Filipino people under your administration has been the highest honor of my professional life. A privilege I carried with utmost humility, dedication, and a deep sense of duty. From the moment I assumed this office 14 months ago, we rallied along a clear and powerful vision. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. More than a slogan, it has become our shared compass. My goal was not only to sustain our gains, but to push forward building a modern police force for a modern Filipino society. At the heart of this commitment were three key priorities: enhance leadership and professionalism, expand operational capability, and earn and uphold the public trust. I also vowed to pursue organizational streamlining and modernization, optimizing resources, eliminating redundancies, and prioritizing the well-being and safety of our police personnel. I commended to intensifying the campaign against illegal drugs, crime trafficking, cybercrime, and terrorism, while laying the foundation of a technology-driven PNP equipped to face modern threats with innovative and data-driven solutions. All this, I promise, with the vision of building a mahusay, matatag, at maasahan na kapulisyahan. We sought to build upon the transformation of those who came before us, while initiating a paradigm shift toward more streamlined, flatter, responsive, and adaptive systems that meet the evolving demands of modern policing. Today, I take great pride in highlighting some of the meaningful reforms we have achieved together. Internally, we introduced several initiatives to enhance efficiency and uplift morale, including streamlining the organization to a more flatter but accountable PNP personnel, shortening other ceremonies, especially Monday flag racing, ensuring that our policemen are ready to receive our public before 8 o'clock in the morning, and digitizing the promotion process to eliminate the manual folder submissions. We also expedited the release of retirement claims, provided HMO cards as additional benefits, and strengthened our legal assistance program for PNP personnel. Through our partnership with the PNP OLC Foundation Corporation, we also extended financial support to more or less 1,000 PNP personnel and NUPs suffering chronic illnesses, because we believe that those who dedicate their lives to protecting others also deserve protection and care. We also reinforce our internal discipline mechanism and sustain our efforts to cleanse the ranks. From April 2024 to April 2025, the PNP resolved a total of 3,455 administrative cases, resulting in 1,164 dismissals, 166 demotions, 1,360 suspensions, and other disciplinary actions such as salary forfeitures, reprimands, and restrictions. These actions demonstrate our commitment to upholding discipline and public trust, ensuring that PNP personnel are held accountable without resorting to public humiliation. Externally, our commitment to maximum police visibility and intensified anti-criminality campaign anchored on crime prevention and effective crime solution
has yielded tangible results. We have achieved a further increase of 3.57% in overall crime volume from the period April 2024 to April 2025, as well as a decrease of 10.35% in index crimes compared to 2023. At balikan Edniel? natin, Lakay Romel, si Edniel. Inyo hong napapakinggan ngayon, mga kababayan, itong kung tawagin ay valedictory speech ng 30th Chief ng Philippine National Police, si PNP Chief o tinerminate ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kanina ay nilagdaan na rin na Romel at Sister L, ni Police Major General Nicolas Torre III, yung kaniyang assumption of duty. Ibig sabihin ay formal nang tinanggap ni Torre ang order na siya ang maging 31st Chief ng PNP. Unang lakan mula sa PNP Academy bilang miyembro ng tagapaglunsad class of 1993. Kung may panahon lang, parinig lang natin saglit itong assumption ni General Torre sa kanyang order na maging 31st Chief ng PNP. Narito ang tinig ni ngayon PNP Chief Police General Nicolas Torre III. From our communities. We have intensified our high-impact law enforcement operations, sending Sigo RHTV, mayroon ba tayo yung kay Torre? Kay General Torre. Edniel, bali, ano nga uli? Gano'n nga uli katagal maglilingkod si General Torre bilang PNP Chief? Almost tagal-tagal ito, parang 1 year and din eh. Mahigit ito, hindi ko lang kabisado yung nakalimutan ko lang. Pero mahigit isang taon. Mahigit isang taon siyang maglilingkod bilang PNP Chief? To be exact ay March 11, 2027 pa. Okay. Yung kanyang mandatory retirement age na 56. Matagal pa na. Oo, matagal pa. Itong binabanggit natin ay yung mandatory retirement age ng 56 ay gusto ni General Marbil bago siya nag-retire o bago tinerminate yung kanyang pwesto na iakyat sa 60 years old na kay Romel. Ngayon, ito yung isa sa mga bilin niya ni General Torre na papalit sa kanya o pumalit lang sa kanya ngayong araw na isulong din yung retirement age ng mga polis umabot sa 60. Hindi para of course kay General Marbil na obviously terminate na yung posto, kundi para doon sa mga commanders ng PNP na magkaroon ng mas mahabang continuity ba yung kanilang liderato pag sila'y naupo dito sa pagiging pinuno ng Campo Crame. Kung matatandaan nyo, sa AFP side, bagamat mayroon ding mandatory sa retirement age yung mga sundalo, kapag nahirang ka na AFP chief, automatic meron kang fixed term Lakay Romel. Yun ang pinagkaiba ang AFP sa PNP. Kasi sa PNP, walang fixed term yung PNP chief eh. Kaya pag sumampa siya ng retirement age, automatic niya i-relinquish yung pwesto. Bali lumalabas pala, Edniel, kung mahigit sa isang taon pa ang pananapili nitong si General Torre bilang PNP Chief. Isa siya sa may pinakamatagal na humawak ng pwesto na pamunuan ng PNP. Tama ka dyan. In fact, doon sa mga kandidato, kung natandaan mo may 5 pangalan na inilabas yung Malacanang, sabi yung formal announcement last week. Yung dalawa sila ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na may pinakamahabang termino dahil yung birthday nila ay magkalapit lamang eh. Sila talaga yung pinakamatagal na maglilingkod sa PNP Chief once na mapili. At sa ngayon, siya na nga yung napili at inaantay na lang natin yung kanyang magiging speech dito maya-maya lamang. Okay. Of course, si Pangulong Bongbong Marcos din ay nakataktan magsalita. Isa doon sa mga pangunahing tanong na dapat malaman ng ating mga kababayan, ano ang marching order ng BBPM sa magiging sa ngayon ay humawak na nga ng pwesto ng liderato ng PNP at sa bahagi naman ni General Torre, ano ang kanyang magiging prioridad. Mamaya, babalik tayo para doon sa kanilang mga laman ng talumpati at siyempre aspirations dito sa bagong yugtong ito ating pambansang pulisya. Romel at Okay. Balik muna sa inyo. Alright. Maraming salamat, Edniel Parosa, live and direct mula sa Campo Crame. Daming bayan.
Yung SOT kanina ni General Torre, paparinig sana natin pero ready na ba, Kyle? Ayan, sige, pakinggan muna natin yung nabitin kanina Lakay Romel, RHTV. Number NHQ-DO, DES 2025-27-99, National Headquarters, Philippine National Police, dated June 2, 2025. I hereby assume the position as Chief, Philippine National Police, effective June 2, 2025, and I sign. Alright, tayo po ay mayroon ng bagong PNP Chief. Ang ating pong bagong PNP Chief ay si General Nicolas Torre III. At mananatili siya sa loob ng mahigit sa 1 taon. Isa sa pinakamatagal na hawak ng pwesto bilang pinuno ng pambansang pulisya. Oo, mahaba ito Kung Lakay sa bagay, Romel. Sister L, may advantage din kung mas mahaba yung termino ng PNP Chief. Unang-una, hindi mapupurnada yung kanyang mga programa. Yes, oo. Kasi ang nangyayari, usually, pagka maiksi lang ang termino ng PNP Chief, putol-putol. Oo. Although, mabibigyan syempre ng pagkakataon yung ibang aspiring generals. General. So yun yung kaya pala sinusulong din nila yung mas mahabang termino din na Lakay Romel kasi sa bagay tama bitin kasi yung iba 6 months lang, 7 months lang. So hindi talaga siya walang continuity. Oo, walang continuity. Medyo parang nagiging sige after niya iba naman. Though may mga programa na naipagpapatuloy, pero yung iba syempre bitin talaga Lakay Romel. Kumbaga sa madalit salita hindi makakadiskarte na maayos. Oo, kumbaga hindi pa bitin. Hindi pa nagiinit sa upuan di ba? Hindi pa nagiinit sa upuan na tapos na agad yung termino kasi yan po ay mandatory retirement nila. Sana nga gawin na ding 60 kung kaya naman ng bata kasi medyo lalo na kung meron bagets yung retiring age 56. At saka pagka 60, marami dyan. Of course, yan mga batak sa training. Yes, Kaya pa physically. At mentally, kahit yes, mentally. Yung mga yan, sila sanay sila sa talagang yung katawan handa, pati yung isip handa. So, pagka pwede pa naman siguro, why not, diba? Bakit hindi natin i-consider? Diba, i-consider. Pero, aabangan po natin yan kung darating sa punto na papayagan na hanggang 60 years old yung pwedeng maging PNP chief natin. Gawing, yun na yung magiging retirement age nila bilang PNP chief. But anyway, babalikan natin Lakay Romel mamaya dahil may mga paglilinaw tungkol dyan sa sinuspindi muna na rehabilitation ng EDSA. So mamaya pag-usapan natin yan. And aside from that, may turnover ceremony din pala ng mga bagong equipment Lakay Romel ng NIA. National Irrigation Administration. Oo. So alamin natin ano itong mga equipment na ito para ba to sa mga sana para sa mga magsasaka Lakay Romel yung mga high-end technology na pwedeng magamit lalo na sa panahon na katulad nito papasok na ang tag-ulan. Sana may mga bago tayong equipment na yung mga dryer Lakay Romel, 'di ba? Kapag may bagyo. So sana mas mag-level up ang technology natin pagdating sa agrikultura lalo na dito sa ang problema kasi Lakay Romel ng mga magsasaka kapag may bagyo, maraming nasasayang na produkto, 'di ba? At karaniwan nangyayari sa pagkakataon na aanihin na. Yung mga palay. Diyan pumapasok yung mga malalakas na bagyo. Oo, kaya naman yung mga kababayan natin Lakay Romel, naalala mo yung parang same scenario na lang taon-taon. Paulit-ulit. Yung hanggang gabi kailangang anihin yung produkto dahil kapag hindi na ani, masisira. At maghihintay na naman ng matindi ang sikat ng araw para doon ibilad ang palay. Di ba ganun sa mga probinsya? Makita mo sa mga highway. Oo, yung wait lang, nakakahiya daanan to kasi palay yung nandun, di ba? Oo. Kaya pag giniling yung palay, may mga bato-bato Pero alam mo, Sister L, mas masarap daw pagka yung bilad sa araw. Bilad sa araw. Iba yung natural na source. Iba yung dumaan sa proseso na natural. Kasi kapag mga bago na po yung may mga dryer na kasi Lakay Romel, di ba? Iba na yun Saka mabango pagka yung galing sa bilad sa araw. Anyway, pag-uusapan natin yan na mamaya sa atin pong pagbabalik, kailangan lang muna nating maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 8:32. Damdaming Bayan.
Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan at sa pangalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L. Elaine Apit. At ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. May mga naghahanap kay lakay Mayor Deo Macalma hanggang ngayon lakay Romel. At sabi nila, bakit wala pa rin hanggang ngayon si Mayor? Si Mayor po ay nag-file ng leave muna. Dahil meron po siyang importanteng mahalaga na inaasika. So alam nyo naman na kapag ka Mayor, medyo busy talaga yan. Pero huwag kayong mag-alala. Within this week? Within this week. Sigurado, kapag babalik na si Boss Deo Macalma. Kapag ka medyo hindi na nakit yung katawan nila kay Mayor. By Wednesday, nandito na po ang Mayor ng Star City. Pero samahan nyo po muna kami habang wala sila kay Mayor. Tayo po muna ang maghuntahan dito sa aming programa. Puntahan muna natin na Lakay Romel ang Malacanang dahil ang Pangulong Bongbong Marcos pangungunahan ang turnover ceremony ng mga bagong equipment ng NIA. At ang alamin natin ang detalye mula kay RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Good morning, Maring Let. Good morning, Romel, Sister L. Ayan, sana ay naririnig ninyo ako dahil inaawit yung bagong Pilipinas team dito sa event. Pero aabot nga sa halos 800 milyong pisong halaga ng iba't ibang operations and maintenance equipment ang nakatakdang i-turn over sa field offices ng National Irrigation Administration sa buong bansa. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya dito sa Icon JCB C6 Yard, Barangay Wawa sa Taguig City. Bahagi ito ng third tranche ng NIA refleeting program na kinabibilangan ng 229 units ng mga bagong excavators, trailer trucks, dumpers at iba pang heavy equipment. Layo ng programa na patuloy na gawing moderno at upgraded ang mga kagamitan ng ahensya para sa mas epektibong operasyon. Gagamitin ito para sa field activities para matiyak ang napapanahong implementasyon ng operations and maintenance ng irrigation facilities sa buong bansa. Ang programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na bilisan ang irrigation project development. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marinlet? Yes, Romel. Yes, may iba lang ako, Miss Let, ngayong araw ba or within this week ba, makakarinig tayo ng mahalagang anunsyo mula sa Malacanang regarding dun sa isinumiting courtesy resignation ng iba pang miyembro ng gabinete? Mag-aabang tayo, Romel, pero dahil nga sa mga nakaraang linggo ay bawat linggo ay may anunsyo. So, in-expect natin na meron ulit ngayong linggo. Ayun. Batch by batch ang announcement pala neto, Ms. Leth. Oo, basta sabi kasi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi kasi pwedeng minsanan dahil iba-iba naman yung mga tao ini-evaluate, yung kanilang mga responsibilidad. So, depende sa kanya-kanyang performance. Kaya, per batch, yung ating na mga pagbabago sa gabinete ng Presidente. Pero yung listahan na Marinlet, hindi na nadagdagan? Kumbaga, kompleto na ba yung buong miyembro ng gabinete na nagsumite ng courtesy resignation? O meron pang humabol? Ayaw magsumite? Oo, mukhang kompleto na kasi maging yung GOCC, yung heads ng GOCC ay hiningan na rin ng courtesy resignation. Alright. Okay. Maraming salamat, Ms. Leth. Thank you, Let. Balik sa inyo, Sister L. Romel. Damdaming Bayan. Nakikita natin sa screen na Lakay Romel. Medyo hindi ako familiar. Sorry kasi hindi ako masyadong familiar. May pinipin na dito kay General Torre. Ayun. Nakita ko kanina sa video. So, hindi ko ang liit. Yung binabanggit mo yung ongoing ceremony ng turnover ng bagong PNP chief. At so mula dito ang Pangulo ay pupunta naman dito sa Taguig. So mamaya nandiyan naman ang Pangulo at abangan natin mamaya nandiyan naman nakatutok si Ms. Leth Narciso. Bago ang ating ninong ng bayan, punta naman muna kaya natin ang ating ninong ng bayan na Lakay Romel bago ang iba pa nating mga balita at talakayan. Pag-usapan natin mamaya, gusto ko rin sana makapanayam natin Lakay Romel
ang Department of Public Works and Highways. Dahil alamin natin kung ano ang kanilang gagawin na paraan, hakbang, ano na ba ang kanilang plano matapos nga sabihin ng Pangulo, anunsyo ng Pangulo na okay, sige, wag muna nating ituloy yung pagpaliban muna ang nakatakdang rehabilitation. Rehab, at gumawa kayo ng plano na mas mabilis. Para na hindi, mapabilis. Yes, hindi kasi yung aabutin ng 2 years. Ang naunang pagtaya ng MMDA or ng DOTR is 2 years. Yes. Ang gusto ng Presidente, 6 months. Kalahating taon lang. Yes, parang sabi niya, dahil may mga nakapanayam naman daw ang may mga nakausap, siguro nag-consult ang Pangulo. Lalo na, di ba, recently may travel siya sa ASEAN. So may mga nakausap siya doon mga eksperto, mga leaders. Sabi siguro ng Presidente, itong EDSA rehabilitation namin, balak naming tapusin sa loob ng 2.5 taon or 2 taon. 2 taon. Ang sabi siguro ng mga nakausap niya anong 2 taon? Kaya yan ng 6 to 1 year. 6 months. 6 months to 1 year. Kaya yan. Siyempre, dito na tayo sa mas madali. Di ba? Pero imagine mo kung mahigit sa 2 taon. Matinding abala yan, Lakay Romel. Ano yan? Kalbaryo yan. At saka kung ang gagawin na rehabilitasyon ay talagang top to bottom, halos isara mo yung EDSA. Di ba? Makaka-apekto din yan sa ekonomiya. Tama. So may, hindi lang po yan tao ekonomiya rin po. So siguro ang Pangulo kaya din talaga naalarma din siya. Nung malaman niya na ang balak tapusin sa loob ng 2 taon. Actually, Lakay Romel, marami din talaga tayong mga kakilala na nasa industriya nitong katulad nito, yung sa paggawa ng mga construction. Ayan. Sabi nila, mayroon naman na talaga ngayon mga makabagong technology na parang overnight nga, portion by portion, kaya mo siyang gawin As long as napagpupuyatan nyo talaga yan. Hindi naman sinabing overnight, buong EDSA, hindi. Meron na itong portion na to, ito muna. The next, ito muna. Hindi naman sinabi na, agad-agad tapusin nyo yan, di ba? So, kasi baka mamaya niyan, pumalpak pag kami nadali, di ba? Pero kung meron namang mas maganda, mas maayos, mas mabilis, why not? Pag-usapan natin yan mamaya, Lakay Romel, dahil sana yung DPWH at yung MMDA, Lakay Romel, may mga nagtatanong din sa social media ng mga kababayan natin na, so kapag dahil ba ang EDSA rehab ay hindi tuloy, yung NCAP ba ay hindi na rin tuloy? Yung ad-even. Tsaka yung NCAP. Yung sa kahabaan ng EDSA. Yung sa kahabaan ng EDSA, yan ba ay wala na rin? Tama. Malaman natin, importante kasi sa mga ang isa sa mga reason bakit natin, bakit nilift yung TRO at ni-request po ng MMDA yung pag-lift po niyan, ay para po dun sa inaasahan na matinding traffic sa may EDSA. Kaya po yan muling i-implement. Mamaya, sana makausap natin ng MMDA o kaya naman ng DPWH. Pero sa ngayon, ay punta natin ang ating ninong Lakay Romel. Si Sherwin Alfaro para sa ating malakas promo. Nasaan si Sherwin? Sister L? Of course, ang ating ninong Lakay Romel ay nag-iikot dyan sa may marami dyang buko pandan. Bukupay. Buko pandan tuloy. Bukupay, nandyan po siya sa may Laguna, sa may Barangay Macablinga, Santa Rosa City, Laguna. Ayan, ninong. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sinong nahuli mo dyan malakas ang nakikinig dito sa atin sa DZRH? Ninong? Sherwin, good morning. Yes, Sir El at Romel, good morning. Kanina galing tayo sa Sitio, Iraq. Ngayon naman, nandito tayo sa Iran. Iran. Hane pa. Baka kala nila nasa Middle East ka, Sherwin, ha? Nag-abroad ka na pala. Tinawag to na Sitio, Iraq at Sitio, Iran dahil sa Saddam. Malapit sila sa dam. Kasi yan, ito, sa dam ng NIA. Sa dam. Irrigation Administration yan, no? Dam din dito, sa may gilid dito. At yung Sitio, Iran, kung saan may nakahuli tayo dito sa Sitio, Iran na barangay ano to, Macabling dito sa Santa Rosa.
Dahil dito sa Sister Iran, mahilig din silang makinig at tumutok sa DZRH. Ito yung mahilig na makinig at manood sa DZRH sa kanyang cellphone. Ano yung pangalan nyo? Ayan, huling-huli sakto, ha? Ito naka-DZRH yung Kaya nga, cellphone, huling-huli sakto si ate. Pangalan nyo? Lia Atang po. Nanay Lilia Atang. Lia. Ano yung National Irrigation Administration? Hindi po. Lia yun. Kayo naman Lia. Parang Lia yung suman sa Lia. Parang gano'n ang pangalan nyo. Ayun, parang pinaghihiba kayo sa suman. Saging na inihaw. Inihaw na saging. May ganun pala. Kaya pala. Dahil mahilig kang makinig sa DZRH. At sino paborito mga announcer pag-umaga? Si Dio Macalma. Sila ka. Si Boss Leo. Si Macalma, paborito mo. Ito meron kang 1,000 pesos. Kasi yan. Parang ayaw kunin ni ate. Dagdagan mo nga, Sherwin. Parang bitin sa 1,000 eh. Ayaw yatang tanggapin, no? Parang Hindi, dagdagan mo, Sherwin. nakukulangan yata. Gusto nyo ba baryahin natin yan? Baryahin para dumami. Para dumami. Paborito niyo si Deo Macalma. Ito, meron siya pa regalo sa inyo. Ang vitamin E. Ang vitamin E, hindi mawawala yan. Pero drink moderately, ha? At syempre, kailangan may laman ang inyong sikmura. Meron kayo kumain muna. Ayan, groceries. Thank you po. Thank you rin po. Tapos siya, nanay, meron pang DZRH bigas. Ayan. Aba, talaga naman Salamat po. Kompletos regados, ha? At ang dahil pinaglihi kayo sa saging, now, meron pa? Pag sinuot mo to, kayo ay puputi, liliwanag. Ang DZRH t-shirt. Ayan, importante. yan ang maganda isuot ni ate. Walang palitan. Wag naman, Sherwin. Liliwanag pag sinuot niya yan. Thank you po, sir. Ako maraming salamat. Parang ayaw niyo po ng mga regalo namin. Hindi naman. Na-excited. Nagulat pa kayo. Mahihain lang siguro si nanay. Na-surprise talaga kami. Na-surprise kayo. Na-surprise si Nanay Lia na dumating ang DZRH habang siya ay nanonood ng DZRH. Hindi niya naisip na magagawin dito. Kanina lang nandun sa barangay Sitio Iraq. Ngayon, ito, Sitio Iran. Sitio Iran po. Bakit ito tinawag na Sitio Iran? Yan pang di ko po alam. Yan ang alamat. Sherwin, ano ba ang ginagawa niya nung matsyempohan mo siya? Ano ginagawa niyo po dito? Nakabantay lang dito sa office niya. Kayo po ay nakabantay dito sa inyong samahan to ng ano to? Sa Masikap. Sa Masikap Village. Homeowners. Homeowners. Parang private. Homeowners siguro yan, Sherwin. Homeowners sa Tubig. Dito sa Sitio Iran. Sila pag tinignan mo pa nilang komunidad, napakaganda. Siyempre naman, kasi magaling yung aming president. Kala ko dahil maganda kayo. Kasama na yon, Sherwin. Kasama na yon, syempre. Marahil sa sinasabi mo, sir. Kung tignan mo nga sa TV yung sarili nyo, ang ganda-ganda ninyo. Oo nga. Yan ang tinatawag na natural beauty, Sherwin. Black beauty. Alam nyo ba si Nora Honor? Siyempre po. Yun, sa mukha nyo, ha? Parang sige, okay na yan. Bago ka pamasaktan dyan, Sherwin. Sige, Sherwin. Maraming salamat. Panalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malakas. From our Summer 6, Sherwin Bat Alvaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula dyan sa may Barangay Makabling sa Santa Rosa, Laguna. Samantala, magbabalik pa rin tayo, Lakay Romel. Pilipinas ang oras, 8:51. Daming bayan. Lakay Romel, may ongoing speech ang Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Taguig para sa turnover ceremony ba ito? Hindi, nasa Krame pa lang pala. Sa Krame ay after ng speech po kasi kanina, nagsalita po ang bagong PNP chief and of course si E.S. Bersamin ay inintroduce ang Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Ngayon naman si President Bongbong Marcos mismo ang nagsasalita. Pakinggan natin siya live mula dyan sa Camp Krame.
belief that lasting progress is grounded in consistent service, accountable governance, and leadership that never forgets its duty to the people. So allow me to express the gratitude of a nation to the man who has served with strength and with resolve, Police General Romel Francisco D. Marbil. General Marbil, you led the PNP with a compass firmly set on integrity, professionalism, and respect for human rights. In your stewardship, the PNP became a more people-centered, structured, and regulated institution. You guided our officers to serve with integrity, and in doing so, you restored the people's confidence in the uniform that the police wears. In moments that tested our resilience, from disaster response to crisis management, from general public safety to the conduct of a credible and peaceful 2025 national and local elections, you showed us what a smart, capable leadership looks like. Sa ilalim ng inyong pamumuno, naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan na sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. And for this, General Marbil, we are truly grateful. As we bid farewell to a leader who has embodied honor and excellence, we welcome one who is equally competent to lead the men and women of the PNP, Police General Nicolas D. Torre III. Your assumption of command comes at a time that calls for clarity, for courage, and for conviction. These challenges that we face are evolving. We have transnational crime, cyber threats, extremist violence, and even police misconduct. At the same time, the opportunities to earn trust and improve public service have never been more reachable. Your leadership will help define what kind of police force we continue to build. One that acts with precision, responds with compassion, and stands as a pillar of accountability. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Sa tulong ng PIDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribilehiyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Let every decision uphold the law, and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service. May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect.
This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every citizen is disciplined and obeys the laws, where every police personnel is a role model worthy of trust, of respect, and where the standard of keeping our people safe is high. Maraming salamat at mabuhay ang PNP, mabuhay ang bagong Pilipinas. Daming Bayan. Ang inyo po napakinggan ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa turnover ceremony ng bagong PNP chief. At mamaya-maya babalikan natin si RH52 Edniel Parosa para sa wrap-up ng mga naging talumpati kasi kanina Lakay Romel bago natin ipasok ang Pangulo sa kanyang speech ay nag-speech din ang bagong PNP chief at alamin natin kung ano ang naging laman ng kanyang talumpati. Nandito na sa ating linya si RH52 Edniel Parosa. Edniel. Romel at Elaine, formal na ngang ibinigay kay Police General Nicolas Torre III. Ngayon ay Police General na itong pwesto bilang 31st Chief of the Philippine National Police. Sa kanyang talumpati, naglatag ang tatlong haligi si General Torre sa kuwang ang version ng PNP para sa kanyang leading style of leadership or administration. Sa kanyang binanggit na tatlong pilar, unang-una dyan ang paniguro niya na magkakaroon ng mabilis na pagresponde ang Philippine National Police sa kanilang trabaho, partikular itong pagpapatupad ng 3-minute response na una ng ginawa ng General noong siya ay Direktor ng Quezon City Police District. Ikalawa doon sa pillars na binabanggit si General Torres sa kanyang misyon ay ang pagpapatupad ng unity o pagkakaisa sa ranggo ng kapulisan. Sa ilalim nito ay nangako si General Torre ng sapat na training, leadership at suporta para sa kanyang hanay ng pulisya. Ikatlo, sa tatlong pillars na binabanggit sa bagong PNP chief ay ang paniguro na accountability o pananagutan at pagpapatuloy ng modernisasyon sa hanay ng pambansang pulisya. Nagbigay din Romel at Elaine ng mensahe General Torres sa iba't ibang sektor. Una, doon sa mga membro ng PNP, idimok niya mga ito hinamon na maging, and I quote, louder than me, not only in words but in actions. Ibig sabihin, mabibigyan daw ng reward o mapapansin na ang mga polis na gagawa ng patuloy trabaho, partikular salit doon sa tatlong pilar na kanyang binabanggit o tatlong haligi ng kanyang magiging administrasyon bilang 31st PNP chief. Nagbigay rin ng mensahe General Torre sa mga banyaga narito sa Pilipinas at siniguro ang kanilang kaligtasan at tiniyak na mag-a-apply ang batas sa lahat ng mamamayan. Nagbigay rin ng mensahe ang bagong PNP chief sa publiko at tiniyak na hindi kayo pagpapasa-pasahan ng mga pulis na magiging present naman sa mga kalsada at iba pang bahagi ng komunidad. Sa hiwalay na talumpati, Elaine at Romel, ay pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang outgoing o ang nag-retiro na rather PNP chief si Police General Romel Francisco Marbil sa kanyang professionalismo at respeto sa human rights na nanaig umano sa uniforme ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Sabi ni PBBM, naging people-centered ang PNP at naging payapang eleksyon dahil sa, and I quote, smart at capable leadership ni General Marbil. Binigyan niya rin ng pansin itong evolving crime situation dahil ng cybersecurity threat at pagiging international ng mga krimen, maging yung mga police misconduct o yung mga pagpapatuloy pa rin ng operasyon ng mga pasaway na police. Pero sa pamagitan nito ay sinabi ng PBBM na tiwala siya sa bagong liderato ni General Torre na equally competent at nagbigay ng direktiba na sana ay mas maraming pulis na makita sa mga kalsada, lalo na sa mga mataas ang krimen. Gayon din ang pagpapatuloy ng anti-drug operations tulong ng PIDEA at mandato na rin dapat ay hindi takot ang mga tao na maglakad sa mga pampublikong lugar, kahit simpleng kalsada lamang yan, araw man o gabi. Yan ang simple ngunit malaman na direktiba
ang Presidente Bongbong Marcos. Obviously, siya ay kumpiyansa na may pagpapatuloy ni General Torre ang pinuri niyang liderato ng nagdaang PNP chief. At ngayon nga ay patapos na itong programa dito sa PNP headquarters. Generalitas mula rito sa Campo Crame, kung saan hinirang na nga bilang 31st Chief of Police ng buong Pilipinas. Si ngayon promoted na rin Police General Nicolas Torre III. Ito, si Edniel Parrosa, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Alam mo, kay Romel, abangan natin yung, of course, yung direktiba ng Pangulo. And ano ba yung mga... Kung tutusin, Sister El, very basic yung direktiba ng Presidente. Palakasin ng police visibility, panatilihing mataas ang integridad ng mga police. And of course, peace and order. Na talaga namang, of course, trabaho ng pulisya na panatilihin ang peace and order. At ang inaabangan din natin kay Romel, paano ba, ano yung mga magiging direktiba, mga susunod? Kasi may mga ilan dyan sa ini-expect nila baka magkaroon ng rigudon dahil bago nga ang PNP chief. Natural na magkakaroon ng pagbalasa. Actually, madalas po talaga. Pero usually naman sila na ililipat ng mga assignment. With the retirement ng mga matataas na general, ay talagang asahan natin ang pagbalasa. Yes. At this early, alam mo, hindi maikakaila na yung mga PNPA graduates, lalo na yung class 93, aba, mataas ang moral niya. Siyempre, dahil nanggaling sa batch nila. At unang-unang yes. Iba kasi yung graduate ng PNPA. Itong si General Torre naging PNP chief. Tama. Iba yun eh. Iba yung dating nun, Lakay Romel. Hindi naman sa sinasabi natin mayabang or what. Pero iba po kasi yung nakaka-boost kasi ng moral yun eh. Yung parang nakaka-proud na wow. Diba? First time ever sa history. Sa Hanay. Yes, oo. Kaya naman inaabangan natin. And kahit po, wala na pong magagawa yung mga nagbabash. Marami kasi yan. Marami talaga ang nagbabash. Kumukwestiyon, bakit daw si General Torre ang napili ng ating Commander-in-Chief na maging pinuno ng PNP. Unang-una, yan prerogative ng Presidente. Yes, At therefore, kung prerogative ng Presidente yan, ang kanyang discretion is absolute. Yes, oo. Di ba? Wala tayong magagawa doon. Kumbaga, even though sabihin natin nirerespeto naman ng Pangulo yung puso ng bawat Pilipino, yung opinion. Pero yan po ay hindi lang naman isang basihan ng Pangulo kung bakit itinalaga niya ang bagong PNP chief na mamumuno sa pambansang pulisya. In fairness, hindi naman sa binubuhat natin ang bangko ni General Torre. Of course, maraming mainis sa kanya. Oo, alam natin kung bakit. Dismaya sa kanya. Pero, let's give credit where credit is due. Yes, oo. Dalawang high-profile cases ang tinupad o na-resolve nitong si General Torre. Unang-una, sabihin na natin, yung pagkaka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. At itong pinaka-controversial, ang pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte at pagbiyahe niya sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa The Hague. Yun yung pinaka-recent na alam naman natin na maraming supporters ang dating Pangulo. At hindi rin natin sila masisisi. Kung ganyan ang kanilang sentimiento. Yes. So, kumbaga bilang supporter, nilalabas lang nila ang kanilang hinaing at opinion. At nire-respeto natin. Yes. So, dahil tayo ay may freedom of expression, freedom of speech, wag lang masyadong below the belt. Kasi ang freedom of speech ay hindi yan absolute. Yes. Mayroon po yung limitation pa rin. Dahil may mga nangyayari kay Romel na nakakasuhan ng cyber libel dahil sumusobra na. Hindi na tama yung mga sinasabi online. Kaya wag po tayong maging padalos-dalos sa ating mga statement. At wag masyado at wag laging sasabihin na mayroon kaming freedom of speech, freedom namin Pwede namin sabihin kung anong gusto namin sabihin. Tandaan po ninyo, may limitasyon po yan. At kailangan tayo ay mayroong tinatawag na accountability. At respeto. At respeto. Tsaka, yung accountability kay Romel, dapat laging kaakibat yan. Kahit ano pa man ang sabihin mo online, dapat ikaw ay may balls na panindigan kung ano yung mga pinagsasabi mo online. Kasi baka pag ikaw ay kinasuhan na, lalo na yung mga tao na hindi na maganda talaga. May mga tao kasi kay Romel na kahit sa comment section lang, halimbawa nagla-live ka, makapagsalita parang pinakain. Akala mo parang
binuhay ka nila. Oo. Alam mo, siya na ang hari ng mundo. Siya na lahat. Siya na ang tama. Grabe naman yung hari ng mundo. Hindi ba ganun yung ibang mga vlogger? Pero totoo naman ganyan. I agree with you, Lucky Romel. Pero siguro yung hindi natin, baka may mag-react naman dun sa vlogger. Hindi po lahat ng vlogger. Pero katulad nga po ng mga madalas magti-trending, yung iba parang kung ano-ano na lang sasabihin nila for the clout, sabi nga nila. Yung at obviously, Sister El, aminin natin at hindi, naaabuso ang karapatan sa pamahayag. Yes, oo. Lalo na nung naging mainit itong social media. Lalo na nung naging click ang social media over traditional journalism. Yes, so kasi pagka yung mainstream po kasi, meron talagang limitasyon yung mga katulad namin. Hindi, meron kaming Code of ethics, meron po kaming laws na sinusunod, may batas, may kailangan po, hanggang saan lang ba kami pwedeng magsalita. Kaya yung ibang nagagalit dyan na, bakit hindi nyo pangalanan? Sino bang gustong makulong, di ba? Sasagutin nyo ba kami? Sasagutin nyo ba kami, di ba? At saka hindi po pwede yung banat ka ng banat tapos wala ka ng mga credible sources. Yes, so hindi po tama yung ganoon. Though nagiging ugali yon ng mga iba, hindi namin nila lahat. Ibang vloggers po talaga na talaga namang garapal. Below the belt kung bumanat. Wag tayong ganon, dahil hindi naman po Ngayon, kung ang aim mo talagang makakuha ng maraming views, sige, go ahead, pero you take the risk. Yes, oo. At kapag ikaw ay inireklamo na, huwag kang ngangawa-ngawa, di ba? Oo, baka kasi mamaya iyak-iyak ka. Tapang-tapang mo sa live mo, tapos bigla kang iiyak pagka mayroong nagkaso sa'yo, di ba? At tapos ang magiging argumento mo lang, meron tayong karapatan sa pamahayag. Yun lang, wala na. Wala naman po nagsabing hindi natin karapatan talaga natin yun. Malinaw yan sa isang demokrasyang bansa. Ayun nga lamang, huwag tayong lalabis. Ay, huwag sobra-sobra. Okay lang po yung sakto-sakto lang, kumbaga. Okay lang yung pumuna tayo ng pumuna. Oo, walang problema doon, lalo na kung alam nating may mali. Tama, pero punahin natin. Pero wag po yung sosobra doon po sa pagpuna. Dapat yung sakto lang, kumbaga tamang timpla lang ng Lucky Romel. Wag masyadong bitter. Ayan, yung iba kasi nagiging personal na. Pero ito, Lucky Romel, sa mga kanina may mga nagtatanong din, ang inanunsyo po kahapon ba? Tama ako, kahapon o kagabi? Kahapon ng MMDA, yung add and even scheme, Lucky Romel, dito sa EDSA ay hindi muna ipapatupad din. Dahil nga ipinagutos na nga ni Presidente na ipagpaliban muna ang rehabilitasyon ng EDSA. Oo. Pero yung pong NCAP ay tuloy. Tuloy po yan. So, though may mga grupo pala, Lucky Romel, ng grupo ng transport group itong umaapila sa Korte Suprema na sabi na i-reconsider itong naging recent decision nila na partial lifting ng ban nitong NCAP. So parang ang inaano nila na pwede bang i-review ninyo? So aapila uli sila sa Korte Suprema. Yes, yun yung kanilang gusto na baka pwede daw i-review ulit ng Korte Suprema at i-reconsider kung yun bang pag-lift o pag-alis po. Kasi dati naka-TRO yan, Lucky Romel. Temporary restraining order. Hindi muna pa in-implement. Pero ngayon, gusto nila na mukhang yun ang gusto nila, hindi muna ulit i-implement, i-reconsider daw. Pero of course, ang MMDA nagpahayag na tuloy pa rin yung NCAP. Depende yan kung ano yung magiging desisyon din ng Korte Suprema just in case. Katigan itong apila ng mga grupo na sabi tutol sa NCAP. Tingnan mo nang maigi ang NCAP, pag-aralan mabuti ulit ang NCAP. Though para sa akin, kung ako ang tatanungin, gusto ko ang NCAP, Lucky Romel. Alam mo, simple lang naman Huwag kang lumabag sa batas. Diba? Huwag kang lumabag sa traffic violation para hindi ka mahuli. Para hindi ka patawan ng mas mataas na multa. Ganun lang kasi yes. Diba? At yung simple nga pagsunod sa batas trapiko, hindi mahirap Lucky Romel Basic, napaka-basic. And besides, kung titignan mo yung record ng MMDA, mula ng muling buhayan ng NCAP, bumaba ang mga lumalabag sa batas trapiko. Yes. Bakit? Kasi takot. Alam nilang may nanonood. At nabawasan ang mga balasubas sa kalye. Totoo ka dyan, Lucky Romel. Kasi ang sabi nga ng MMDA, di ba, nung simula nung muling i-implementa itong NCAP, before kasi hindi naman po tinanggal yung mga camera talaga. Nandyan hindi naman po kayo nakatanggap ng kahit anong violation, mga notice of violation. Kasi for monitoring lang muna ginawa yung mga camera na yun. Ang sabi ng MMDA,
monthly before nung tinanggal ng NCAP, 40,000, more than 40,000 violators, isang buwan lang po yan. 'Di ba? Tapos ngayon bumaba ng todo. Bakit? Alam ninyong may NCAP na ulit Alam diba? ninyo na may nagmamasid sa inyo Alam niyo may biniolate kayo na batas, may multa kayo for sure. Ang sabi ng mga kumokontra, nako, yung NCAP na yan, anti-poor. Anti-poor. Mahigpit yang masyadong malupit yang batas na yan. Kaya dapat wag lang implement yan. Simple-simple lang. Alam mo malupit ang batas. Ang sabi nga dura lex sed lex. Yes, the law tama. may be harsh, but that is the law. Yes, ngayon, it is the law. Ngayon, papaano kang makakaiwas sa mahigpit na batas? Di sumunod ka. Diba? Ganun lang kasimple. Actually, ano siya, kay Romel parang common sense talaga. Parang hindi kailangan ng mag-argument kayo na parang kailangan pa ba nating mag-debate? Parang hindi naman kailangan ng debate, di ba? Yung mga tumutulig sa ang meaning daw ng NCAP, nasa camera ang pera. Ay, hindi po yun. Alam nyo kung bakit. Ang bawat batas, ang bawat paglabag nyo sa batas ay may karampatang parusa. So, ibig sabihin, itong penalty na ito ay nasa batas ito. Ngayon, and granted, for the sake of argument, natama yung ang NCAP, ano yun? NCAP? Ang NCAP means daw nasa camera ang pera. Di wag kang lumabag sa batas para hindi ka mapatawan ng diba? mataas na multa. Ganun lang kasimple. Ay, nako. Alam nyo kung sino ayaw sa NCAP? Lakay Romel. Yung mga balasubas yung sa mga balasubas, yung mga siguro... Yung mga kamote rider na tinatawag. Yan, kasama yan. Pero wag daw kamote, Lakay Romel. Bakit? Ang kamote ay masarap at yan ay malaking tulong sa ating kalusugan. At malaking tulong sa mga magsasaka. Kaya wag na lang daw kamote. Ay, sorry. Ang sabihin na lang natin mga pasaway na motorista. May isa akong gustong sabihin na word pero masyado na siyang hindi maganda pakinggan sa ere. Ayoko na lang sabihin. Pero nagsisimula sa letter K. Ayan. Yung mga K-driver. Mga K-driver. Kung meron yung K-pop, di ba may ganun? May K-driver naman. Pero iba yung meaning ng K. Pero ibang K po ito. Alam nyo na. Ayoko lang sabihin dahil baka mapagalitan tayo tsaka hindi maganda pakinggan sa ere. Pero ayun paalala po sa mga motorista. Baka kasi kay Romel inisip nila na wala, postpone pala. So baka pwede na akong magpasaway ulit. Pwede na naman ulit akong lumabag sa batas trapiko. Ay, nako. Ay, nako. Kaya alam mo sa kultura, sorry, pero sa mindset ng mga Pinoy driver, hindi naman sa nila lahat. Kailangan talaga natin mas mahigpit na batas. Ay, totoo lang kay Romel. Kailangan natin na may pangil. Kasi pagka walang pangil ang batas, inaabuso. Exactly, di ba? Parang ang sabi, okay lang, makakalusot naman ako. Ang sabi ng mga tumutulig sa NCAP, dapat ayusin daw muna yung mga camera kasi yung iba dispalinhago, yung mga may diferensya, may depekto. Kasama po yan sa ayusin. Pero unang-una muna nating ayusin yung disiplina. Yes, disiplina. Diba? Actually, yung atin pong bansa, yung mga Pilipino napaka-masunurin yan, Lakay Romel. Sa labas ng bansa. Nagpunta sa ibang bansa. Ay, bakit dito? Pagdating sa Pilipinas, napaka-pasaway. Pero hindi ko po nilalahat mayroon po talaga, hindi natin alam bakit. Anong mindset ba mayroon tayo? Dahil ba sa ibang bansa mahigpit ang batas? Katulad sa Middle East na pag ikaw lumabag sa batas trapiko, automatic kinakansela yung yung lisensya mo. At dahil ba pag kinansela ang lisensya mo, sasailalim ka na naman sa mas matinding evaluation. Di tsaka yung iba sa kanila, Lakay Romel, di ba yung ang higpit kasi sa ibang bansa pagkuha ng lisensya. Ano lang dun hindi mo lang ma-perfect yung sa example ko dito sa Middle East, may isa akong kaibigan na nandoon nagtatrabaho. Hindi niya maipasa-pasa. Pero meron siyang lisensya dito. Ayun. Sabi niya, konting ganun, as in sobrang light, hindi pwede yan. Hindi ka papasa. Ganun sila kahigpit. So dapat, kung ano yung gano tayo kabait sa ibang bansa pag lumabas ng Pilipinas, dapat ganun din tayo dito sa mas lalo na dahil tayo nasa sarili nating bansa. Dapat ganun ang mindset. Sabi nga nila, mindset ba? Mindset. Anyway, babalikan po natin yung issue na yan at mamaya makakapanayan po natin ng DPWH. Maghanap buhay muna tayo sa mga may katanungan po, pwede kayo mag-comment sa ating YouTube live na DZRH News Television at sa ating Facebook page na DZRH News. Tayo po ay magbabalik. Pilipinas ang oras, 19 na minuto makalipas ang 9:00.
This time check is brought rehab na pansamantala pong postpone muna ang rehabilitation kasunod nga po ng kautusan ng Pangulo at alamin natin mula mismo sa kalihim ng DPWH Lakay Romel kung ano na ang kanilang mga susunod na hakbang kasunod ng direktiba ng Pangulo na i-postpone muna at gumawa ng plano o ng plano na mas mapapadali ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayan. At nasa ating linya na ang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Secretary Manny Bunoan. Sec, magandang umaga po. Welcome po sa programang Damdaming Bayan. Si Sister El po at si Lakay Romel. Good morning, Secretary Bunoan. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga subaybay. Mga subaybay po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ang direktiba po ng Presidente, Secretary, ay ipagpaliban muna ang rehabilitasyon ng EDSA dahil napapagalan ng Presidente sa timeline na 2 taon bago makumpleto ang rehabilitasyon. Sa inyo pong pananaw, Secretary Bunoan, bilang eksperto sa mga ganitong larangan, masyado po bang matagal yung 2 years? Well, actually, yun po yung inilatag namin na plano. Actually, yung 2 years po na rehabilitation because we would not want... ito yung si Presidente kasi nag-aalala yung mga inconvenience at saka yung madudulot itong EDSA rehab. At sabi niya talagang kung sana ayaw niya lang matagal masyado yung pagtitiis. Sabihin na natin ang ating mga motorista at saka ating mga mananakay dito sa may EDSA. At yun na nga po. At binigyan kami ng instructions na kung po pwede tignan kung paano namin mas mapabilis ang pagpagawa ng EDSA sa lalong madaling panahon. Para sa ganon, hindi naman masyadong mantala yung mga kababayan natin pagka ginagawa yung mas madali matapos ang paggawa ng EDSA po. So ano po ang sa tingin nyo ang ideal na timeline para po makumpleto itong rehabilitasyon ng EDSA? Kaya po ba ng 1 taon or less than a year? Secretary? Well, ito yung po target namin. I think ang pan po namin is we'll go back to the drawing board na sinasabi namin at pag-uusapan po namin kung ano yung pwedeng gawin. At sabi nga ni Presidente, tingnan ninyo kung ano yung mga technology, mga materials na po pwedeng magamit at saka yung method of construction. Ako sana mapabilis, mas papabilis pa natin yung pagpagawa sa EDSA po. So feasible po na 1 year kompleto na po, Secretary Bunoan? Feasible po yun? Ang kwan po natin dito, I cannot make any commitment at this point in time kung ano po yung basta ang sasabihin, ang kwan po na namin dito, ang target namin is the most expeditious way that we can actually recommend sa pagpagawa ng EDSA rebuild po. At saka sabi nga din ni Presidente, kailangan din na give a little more time actually to inform the traveling public. Para sa ganun po, magkaintindihan po tayong lahat. Maintindihan ng mga motorista, kung sino mga apektuhan, kung ano po yung gagawin. At para pag nagsimula po tayo, tuloy-tuloy na po natin may isasagawa po. Secretary Bunoan, sir, of course, mayroon na pong nakalatag na pondo dyan po para sa EDSA rehab na isasagawa. Pero since parang magiging back to zero po kasi ang labas natin dito dahil babalikan natin kung ano ba yung mga mas mapapadali tayo, may mga bagong technology. And of course, kakakibat po niyan, may mga technology na mabilis na nga pero medyo malaki ang kakailanganing pondo. Yung pondo po ba na ito ay ito na po ba talaga or may possible pa po ba na ma-adjust po ba ito may nakalatag na po ito nasa budget na Pero nga po, tingnan natin kung how can kung may mga bago kaming pamaraan at kung nangangailangan po ng medyo dagdag ng pondo o kaya tama-tama na lang po yung nakatala na pondo for 2025. Dapat yun ang pag-uusapan po namin lahat, including the budgetary requirements at saka kung ano po yung mga kailangan. But the most important thing is may expedite po yung implementation po ng EDSA rebuild. Yun po yung ultimate objective namin sa ngayon na parang kailangan po namin mapabilis yung pag-implement po.
Opo. Mayroon po kasing naging statement kanina sa panayam po din ng DZRH kay Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Possible po kaya na umabot ng hanggang 20 billion pesos ang pondo, 20 billion pesos sa original po na 15 billion pesos na dati pong budget? I don't know. I cannot comment on that for the time being po. Until such time that nailatag po namin lahat ng talaga yun. Sa bagay, opo, mahirap. Yung more expeditious way to implement it po. Pero definitely within this year, Secretary Bonoan, uumpisahan ng EDSA rehabilitation within this year po? Yun po ang target namin. I think yung target namin po na ano. Ngayon, kung ngayon pong taon uumpisahan ang rehabilitasyon ng EDSA, ang concern at apprehension po ng mga motorista, nako, masasabay po ito sa panahon ng tag-ulan. Hindi po kaya maapektuhan. May apekto rin po yan, but we will factor it in po dun sa talagang programa po namin. Maapektuhan po rin yan. May epekto rin po yung weather disturbances along the way, but I think I'm sure that we will manage. Ganun din po yung ginagawa din po namin. Lahat po lang, hindi naman po kami natitigil sa pagpagawa ng lahat ng infrastructure program namin kahit po tag-ulan. Kahit pa paano po nakakatapos naman po kami. Secretary Sir, ang Pangulo po binigyan ng DPWH ng isang buwan para po makapagbigay kayo ng of course palaan ano po ang magiging solusyon doon po sa nais ng Pangulo na mas madaling way. After 1 month po ba, ine-expect na po ba expect na po ba namin na mayroon na po tayo may pipresenta sa Pangulo? Well, I think yun ang deadline na binigay natin Pangulo, but I don't think we will not wait until 1 month. Actually, so if there's going to be already a suggested program, makikita na namin even without waiting for the deadline of 1 month, I think pwede na namin ilatag. But this will be a collaborative effort sa hindi lang po kasi sa amin sa DPWH, sa DOTR at saka sa MMDA. Kailangan din po nila revisahin yung mga yung traffic management protocol po nila na ipapairal sa kung gagawin na po yung EDSA rebuild. Nandiyan din ang LTO. Sa ibang everybody should be ready. Opo. Actually, pwede na talagang umpisahan po. Opo, tama. Mas okay kasi kapag latag talaga lahat para hindi nagkakagulo ang publiko. Yes, opo. Sa ibang topic po, ihabol ko lang, alam ko po may meeting pa kayo. Kumusta na po, ano na po ang balita natin dito sa rehabilitation naman po ng San Juanico Bridge? Well, actually, unfortunately, we did not expect that yung may mga sections na sa San Juanico Bridge that may under precarious situation na kasi nakita ko naman po personally doon sa tulay nung Biyernes na may talagang may mga steel plates na yung mga sa ilalim na mga tulay na corroded na, corrosion na because nasa tubig dagat po ito and itong mga bakal na ginamit dito pa nung mga 50 years ago, hindi po ito yung mga state-of-the-art steel bridging materials na ginagamit ngayon. Ito, nakorod na po yung mga parts of some of the segments. Kaya napilitan po kami na mag-impose muna ng 3-ton load limit. But then, having said that, gagawa naman po kami ng paraan kung paano kung ma-retrofit namin sa agad-agad some of these components para unti-unti po namin ma-increase yung load limit habang ginagawa po namin yung mga rehabilitation at ang retrofitting works nito. Sa katunayan po nito, kasi in-anticipate naman po namin na actually talagang yung San Juanico Bridge ngayon dapat magkakaroon na po ng total massive rehabilitation na po nito. Kasi maluma na po ito. Kaya naman po meron isang tulay na po na in the making na gagawin po na alongside. Hindi naman yung nandoon din sa San Juanico Strait na pupuntahan po ng Japanese government.
Kaya ang plano po nito, pagka natapos sana itong bagong tulay na ito, saka namin sasara sana yung totally yung existing San Juanico Bridge. Pero nga lang po, meron kaming yung preliminary assessment ng ating mga consultant. Medyo delikado po kung patuloy na pinadaanan namin na mabibigat na truck. So gaano po katagal, Secretary Bunuan, ang gugugulin natin bago tuluyang makumpuni yung dapat ayusin dyan sa San Juanico Bridge? Temporary lang po itong gagawin po namin. No? Hindi po yung total rehabilitation ng San Juanico Bridge. Kasi yung total rehabilitation po nito will be done after the new bridge will be constructed po. At ito po, siguro in a few months, actually baka may-increase na namin yung dot unit po. In the meantime, in coordination with the Department of Transportation at saka Philippine Ports Authority at saka yung local governments, meron po kaming kinukumpuni na local port dito sa may summer site para to increase yung taungan ng mga ro-ro vessels at saka other mga barko para doon muna po mag-transport yung mga heavy vehicles o heavy loads mula doon sa Samar at saka sa papunta ng Tacloban. I understand, but pagka nagawa po nito, it would only take 30 minutes actually to transport yung from one side to another po. Okay. Alright, maraming salamat Thank po, you, Secretary Bunuan. Sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Daming bayan. Ang atin pong nakapanayam, ang kalihim ng DPWH si Secretary Manny Bunuan. Alam mo lang kay Romel, itong sa San Juanico Bridge, nagkakaroon to ng problema talaga, lalo na dun sa mga kababayan natin. Actually, ang DA, dahil yung mga agri-products naiipit. Na agrikultura. Oo, naiipit. Ay nagkakaroon ng aberya sa transportasyon. So magiging parang nagiging dagok dun sa mga magsasaka, and of course yung at habang nababalam ang transportasyon ng mga gulay at iba pang kaparehong agricultural products, kasunod niya ng pagtaas ng halaga ng kanilang produkto. Ay, oo, tama. At eto nga, inirekomenda yan kay Pangulong Bongbong Marcos na parang isa-ilalim sa state of calamity. Kasi ang Eastern Visayas, kasi nga kay Romel, malaki ang nawawala sa ekonomiya. Bakit? Kasi nga naantala. Oo. So parang, halimbawa na lang, yung mga perishable goods, kay Romel, na kailangan madaling masira. Yes, kailangan mai-transport agad, naiipit. So, nagiging loss siya. Kawalan po yun sa ekonomiya. At according sa NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, 600 million kay Romel. Yung nawawala sa ekonomiya dyan sa Eastern Visayas. Kada buwan. Dahil po dito sa ito kasi ang tagal. Imaginein mo kada buwan. Paano kung tumagal ng kahit sabihin mo na kalahating taon ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge? I-times mo sa 600 million pesos. 600 times 6 times. Kasi 600 million pesos a month 600. Ang losses Okay. Kung kada buwan, edi 12 months times 600. 12 buwan. Ang laki. Ang laki noon Sorry, hindi po ako math major. Ayan, pero ang napakalaki 7.2 billion pesos ang sa isang losses. taon ang mawawala. So malaki ang epekto po nito. Though sinabi naman ni Secretary Bunuan, kakasabi lang kay Romel na hindi naman as of now, hindi naman to naka full close talaga pero limitado po yung bigat na sasakyan na pinapahintulutan. Kadalasan kay Romel, kapag kayo mga produkto, mga agri-products, talagang mabibigat yan. Malalaking trucks po talaga yan. At ngayon, sa dagat muna sila. Nagro-roro po muna sila. At yun po yung, kumbaga yung sabihin na natin, 15 minutes, kunyari, ang binabiyahe nila kapag kadumaan ng San Juanico, siguro madodoble, matitriple pag nasa dagat kay Romel, yung time travel. Dahil nga, mabagal pagka nasa dagat yung vehicle, yung transportation. I-consider mo rin dyan yung panahon. Hindi naman papayagan na lumaot ng isang
barko kapag masama ang panahon. So matetenga Yes, yung mga tama. kalakal. Lalo na ngayon po ay sabi nga ng Pag-asa, asahan natin, but hindi pa naman po officially na rainy season, pero expect na mapapadalas na ang mga pag-ulan. Dahil pumasok na tayo sa pinatawag na transition. Yes, nandun na po tayo. At sabi pero pa nga, mainit pa rin ng Oo, Laki Romel. Matindi pa rin ang sikat ng araw. Pagdating ng hapon, uulan. Kaya magkakaroon na po yung mga flu. Ayan, uso na po ang mga lagnat, sipon, kaya mag-iingat-ingat po tayo, lalo na yung mga kababayan natin. So, medyo masalimuot din tong problemang ito, Lakay Romel, kasi sa balita nung nakaraang linggo ni Jane Bantayan, reporter natin sa Samar, parang may mga air nagsasamantala din sa pasahe, sa eroplano, parang ganon, dahil hindi ko lang sure kung paano yung mode of transportation, parang may tatawid something. So parang sige, para mas mabilis yata, kailangan mag-aeroplano ka na lang. Ang problema, mukhang nagtaas ng singil. So ito naman yung nagiging problema ng iilan. Kaya marami po ang kailangang solusyonan na problema. And nag-courtesy resignation din naman si Secretary Bunoan at nakabinbin pa rin hanggang sa ngayon. Wala pang, hindi pala natin natanong kung ano na ba ang status. Sa bagay, ang Pangulo naman ang Presidente ang huling say. Lagi naman yan sila susunod sa direktiba, kung ano ang direktiba ng Pangulo. At magbabalik po tayo mamaya-maya lang. Marami pa tayong pag-uusapan. Pilipinas ang oras 9:42. Giselle Ricafort. Giselle, saan sila nagkikilos o protesta? Oo, Sister L, dito sa Service Road ng Roas Boulevard sa Pasay City. Anumang minuto mula ngayon ay magsisimula na yung araw na kilis protesta ng pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o Piston. Ayon kay Piston National Coordinator Cirilo Latoreno, kabilang sa mga bitbit nilang panawagan yung pagpapatigil sa no contact apprehension dahil sa hindi raw makatwirang multa ng MMDA. Sa liit daw ng kinikitaan ng mga jeepney driver, saan pa kaya sila kukuha ng pambayad para sa mga hindi naman sinasadyang violation. Kasama pa sa mga ipapanawagan nila yung pagbasura sa oil deregulation law at ang pagtutol sa mandatoryong franchise consolidation sa ilalim naman ng public transport modernization program. Unang lalarga yung noise barrage at pagkilos ng mga miyembro ng Piston sa Muntinlupa City at dito nga sa Pasay City ngayong Lunes. Bukas naman isasagawa yung pagkilos sa Caloocan, Hunyo 4 sa Pasay City at yung huling araw ay sa June 5 sa tapat yan ng tanggapan ng Department of Transportation. Nilinaw ng Piston na babiyahe pa rin sila at walang tigil pasada sa mga nabanggit na araw. Bukod dito sa Capital Region, sabayang magsasagawa ng pagkilos sa mga miyembro ng grupo sa iba't ibang lalawigan, kabilang ang Baguio, Cebu, Iloilo at Bacolod. Pakinggan natin yung bahagi ng pauna nating panayam. Balik ko 5 taong praktisa doon sa UBNP. Pangalawa po, siyempre yung pagbasura ng Wilkinson Law. Pangatlo po natin, yung stop and cap na para tutulan yung labis-labis na multa. Pangapat po natin, yung demerit point ng LTO na pag-pisout ng aming mga lisensya. Naka 10 points. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, magtungo tayo sa Kongreso. House Prosecution Team, walang balak bawasan ang ipipresentang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibalita mo yan na reach number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Sister L, handa ang House Prosecution Team na ipresenta at idepensa sa Senate Impeachment Court ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Representative Lawrence Defensor ng Iloilo, miyembro ng 11-man House Prosecution Team sa panayam ng isyong pambayan. Ang kay Defensor, walang plano ang prosecution team na bawasan ang articles of impeachment bagamat pwedeng mag-adjust ang prosecution kung ito ay kinakailangan. Narito si Iloilo Representative Lawrence Defensor, miyembro ng 11-man House Prosecution Team. Sa ngayon, handa kaming ipresenta ang 7 articles of impeachment kasama ang ebidensyang nakalakip dito. Depende sa trial schedule ng ating impeachment court kung gaano nila kabilis sana matapos. If ever, we can adjust the articles of impeachment. Pero sa ngayon, hindi ko sasabihing magbabawas kami kasi handa kaming ilatag ang ebidensya sa 7 articles of impeachment.
Ang 7 articles of impeachment ay kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, unexplained wealth, conspiracy to commit high crimes, political destabilization, at betrayal of public trust. Inamin din ni Defensor na lumalakas ang pangamba na maibasura ang impeachment kung patuloy na madidelay ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Muling inulit ni Defensor walang kondisyon na titigil ang paglilitis dahil mag-a-adjourn ng sesyon dahil maniniwala ang prosecution team na dapat itong tumawid sa 20th Congress. Ako si Neil Cregunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Flash Report. Flash Report! Nako, karumal-dumal itong krimen na to, Ano Sister yan, L. Lakay Romel? Ha? Dalawang bata, pinatay. Nako. Ng sariling ina. Ay, Diyos ko, saan yan? Joseph. Yan po ay nangyari sa bayan ng presentasyon, lalawigan ng Camarines Sur. At pakinggan natin ang iba pang detalye. RH number 18, Roel Saldico. Roel! Romel, Sister L, labis kayo ng pagdalabhati ng isang padre di pamilya matapos itong madiscover na pinatay ng kanyang 24 anyos na misis ang kanilang dalawang anak. Ito ay nangyari kagabi sa Barangay Santa Maria Presentacion, Camarines Sur. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP Presentacion, dumating sa bahay ang ama ng biktima nang madatnan nitong nakahiga ang asawa na katabi ang dalawang anak na edad 4 anyos at 4 months old na manoy mga duguan at wala ng buhay. Doon na rin inamin ng kanyang asawa na pinatay nito ang kanilang dalawang anak na sa pamagitan ng saksak. Blanco naman ang padre de pamilya kung saan at kung ano ang naging motibo ng kanyang asawa upang magawa ang krimen. Nasa kustodiya ngayon ng kapulisan ang ina ng suspect habang nagpatuloy naman ang investigasyon ng PNP. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Diyos Mabalo sa Manoy Roel Saldico. Grabe, karumal-dumal naman itong krimen na to, Lakay Romel. Isipin mo yun. Sariling nanay ang pumatay sa kanyang dalawang anak. Siguro kailangan ng malalimang investigasyon ng PNP kung ano ba yung nangyari dito dyan sa may Camarines Sur at ano yung nag-udyok dun sa nanay. Kasi Lakay Romel, alam mo minsan yung mga katulad ng mga previous na mga naging insidente na itatala, nagkakaroon ng issue sa mental health. Kung maalala mo, 'di ba, yung may postpartum yung isang nanay dito sa may di ko yung sinunog niya, yung mga anak niya, Lakay Romel, naalala mo ba yun? Medyo nakalulungkot. Yung iba naman talagang may diferensya sa pag-iisip. At isa yun sa dahilan bakit, Lakay Romel, nananawagan tayo sa Department of Health na sana ay pagtuunan din ng pansin yung mga ganitong klase ng issue, yung mental health, yung awareness at tulong. Yes, yung mga tulong dun sa mga kababayan natin kasi medyo mahal yung mga consultation sa ganitong counseling sa mga ganitong case, medyo mahal siya, Lakay Romel. So parang pagka-ordinaryong mamamayan ka, pipiliin mo na lang na sige, wag na lang. 'Di ba? So sana napagtutuunan din ng pansin ng DOH yung mga sakit na ganito kasi ito po ay kailangan talaga ng atensyon din ng ating gobyerno at ng Department of Health. Good morning, General Andre Dizon. Oy, RD, good morning sa ating actually kinukuha ko kasi tong Ninong Ninong Jen. Ayan, Ninong Jen. Si General Dizon. Dahil kasi, Lakay Romel, siya ay medyo malapit din sa atin dahil bilang isang Bicolano. Magkababayan. In fairness, maganda ang kanyang performance sa Bicol. Ang tawag sa kanya ay the Game Changer General. Yes, simula nung nanggaling siya dito sa Manila Police District at nalipat sa Bicol na malapit sa puso niya dahil born and raised sa Sorsogon. Kabisado niya. Sorsogon. General Dizon, sir, mabuhay ka. Good morning sa PNP, Kasurog. Kasurog tawag sa kanila. Kasurog Caps, ibig sabihin kakampi. Ayun. Samantala, punta naman natin ng lungsod ng Maynila. Halos 500 o kalahating milyon na batang Pilipino daw biktima ng online sexual abuse ng mga dayuhan. Ayon po yan sa datos ng Department of Justice at ng European Union. Ang report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy!
Sister Ella Lakay Romel, ayon sa Department of Justice at the European Union, halos kalahating milyon na bata Pilipino ang naging biktima ng online sexual abuse at pakisamantala ng mga dayuang salarin na noong 2022. Ibinahagi ito sa isang pag-uusap sa DOJ, EU at mga ahensya ng gobyerno na layong palakasin ang laban sa online sexual abuse at protektahan ng mga kabataan. Ayon kay Assistant Secretary Michelle Ann Lapus ng DOJ na may progreso sa cooperation unit, marami pa rin kailangan gawin para matigil na ang nabanggit na pang-aabuso. Sinalaki rin sa pag-uusap ng mga hamon tulad ng paghawak ng digital na ebidensya at mga batas na kailangan isaayos. Nagkasundo ang dalawang EU, European Union at Pilipinas na mas palakasin ng pagtulungan para na rin tuluyang mawakasan na ang online sexual exploitation ng mga bata. Ito si Boy Gonzales para sa Direksyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. At sa ating business news, pakinggan natin si Sophia Gan. Sophia. Hinimok ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang gobyerno na agad magpatupad ng Economic Mitigation Plan upang limitahan ang pinsalang dulot ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Kabilang sa iminumungkahi ng PCCI ang subsidiya o tax relief para sa mga apektadong business. Sa isang pahayag, sinabi ng PCCI na umabot na sa 30% ang pagkalugi ng mga negosyo sa unang linggo pa lamang na pagsasara ng tulay na nagsisilbing economic artery ng Eastern Visayas. Inirerekomenda rin ng PCCI ang pag-reactivate ng Tacloban-Catbalogan at Tacloban-Calbayo-Groro ramps at pag-waive ng fees mula sa Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority para sa iba't ibang shipment. Iminumungkahi rin ng grupo ang pagtatalaga ng staging area para sa mga truck na magdadala ng agricultural at medical supplies. Bukod rito, hinikayat rin ng PCCI ang pamahalaan na mag-deploy ng engineering units mula sa Armed Forces of the Philippines upang mapabilis ang pagsasaayos ng tulay. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong May 30, 2025 sa halagang 55 pesos and 70 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sophia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sophia Gans. At sa balitang yan, Lakay Romel, kailangan na nating magpaalam pansamantala. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa ating programang Damdaming Bayan. Of course, minus Lakay Mayor Deo Macalma. At again, inuulit ko po, wala siya sa The Hague. Wala rin po siya sa Malacanang. Kasi mukhang ini-issue na nila Lakay Romel. Issue na naman. Porket di nyo naririnig at napapanood si Boss Deo Macalma. Iba pala tumakamis tong mga to eh. Oo, ginagawa ng kwento ang Lakay Mayor. Ang daming spekulasyon na sumusulpot. Sumusulpot. Sabi na-appoint na raw. Oo. May papalitan daw sa Malacanang. Ang mayor po ng Star City ay meron ng kailangan asikasuhin. At huwag kayong mag-alala, ilang araw na lang makakasama niyo na siya. Tayo rito, hindi tayo mga robot, mga tao kami rito. Oo. Syempre, nakakaramdam rin kami na pagod. Dapat na magpahinga muna. Mag-relax-relax. Yes, nag-relax-relax din ang Lakay Mayor. Pero meron, sigurado, ngayong linggo na ito, for sure, babalik na. Boss Deo Macalma. Kaya ang panawagan ko po kay Lakay Mayor, kung nasaan ka man, bumalik ka na. Bago ka pa maitalaga ng hindi mo alam. Bago ka pa maibubwit na sarili mo. Baka bigla mamaya mag-extra sa akin yung bubwit mo. Do kilala ko naman yung bubwit mo. Baka mamaya bigla mag-extra sa amin dito. Ikaw yung ibubwit. Boss Deo, magandang umaga sa'yo. Good morning, Lakay. Ingat-ingat. Of course, ito po si Sister L, Elaine Apit. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Of course, susunod na po ang programang Operation Tulong. Makakasama nyo dyan ng nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang 10:00. Daming